Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mabababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aaligid-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo, sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay kapistahan ni San Marcos, isa sa mga ibanghilista, isa sa mga sumulat ng Ibanghelyo. Ang Ibanghelyo ni Marcos ang pinakamaiksi sa 4 na Gospels at maaring ang pinakaunang nasulat. Maaring ang Ibanghelyo ni Marcos ay ang isa sa mga sources ng Ibanghelyo ni Mateo at ni Lucas. Ang ibig sabihin nito na malaki ang influensya ng Gospel ni Mark sa Gospels ni Matthew at ni Luke. Pero paano naman nasulat ni Marcos ang Ibanghelyo na hindi naman siya isang apostol? Paano niya nalaman ang mga ginawa at mga sinabi ni Jesus na hindi naman siya naging kasama ni Jesus? Nakilala ni Marcos si Jesus dahil sa kanyang pakikisalamuha sa mga apostol. Ang bahay ng kanyang pamilya sa Jerusalem ay naging tagpuan ng mga apostol. Naging kasama siya ni Pablo at ni Barnabas sa kanilang pagmimisyon. Si Marcos ay pinsan ni Barnabas. Naging kasama at alalay siya ni Pedro nung siya ay nasa Roma. Maaaring siya ang umalalay kay Pedro nung ito ay nabilanggo sa Roma. Sa bahagi ng unang sulat ni Pedro na ating binasa ngayon, pinapaabot ni Pedro ang pagbati ni Marcos na itinuturing niyang kanyang anak doon sa Roma. Ang Babylonia na tinutukoy ay ang Roma.
Inihahambing ng mga Kristiyano ang Roma sa Babylonia. Tulad ng inusig na mga taga-Babylonia ang mga Hudyo noon, ngayon din inuusig ng mga Romano ang mga Kristiyano. Tulad ng nawasak ang lungsod ng Babylonia, umaasa ang mga Kristiyano na babagsak din ang impero ng Roma na umuusig sa kanila. Ang pagbasa natin ay ang panghuling bahagi ng unang sulat ni Pedro. May mga magaganda siyang huling paalaala sa mga Kristiyano na kanyang sinusulatan. Ang mga Kristiyanong ito ay inuusig, kaya pinapalakas niya ang kanilang loob. Una, nakikiusap siya sa kanila na maging mapagkumbaba sila. Binabagsak ng Diyos ang mga nagmamataas, pero sinusuportahan niya at itinataas pa nga ang mga may kababaang loob. Magpakumbaba sila na ilagay nila ang alalahanin nila sa kamay ng Diyos na nagkikare naman sa kanila. Pangalawa, maging maingat at mapagbantay ang mga Kristiyano kasi aktibo ang demonyo na gumagala at naghahanap ng mabibiktima. Pero patatatagin sila ng kanilang pananampalataya. Hindi naman sila maaano ng demonyo kung malakas ang kanilang pananalig sa Diyos. Pangatlo, titiisin nila ang mga kahirapan at pasakit na naranasan nila. Hindi lang sila naghihirap dahil sa kanilang pananampalataya. Ganon din ang kalagayan ng mga Kristiyano sa ibang bahagi ng mundo. Magtiis sila at manalig kasi dumadating din ang tulong ng Diyos. Si Jesus mismo ang magpapatatag at magbibigay sa kanila ng aliw. Maniwala tayo na ang demonyo mismo ay kumikilos sa mundo at busy siya sa kanyang mga gawain na manlang at manukso sa mga tao. Masama ang demonyo pero may isa siyang mabuting katangian. Hindi siya tamad. Busy siya sa paggawa ng kasamaan. Nakikita natin ito sa mundo. Masisipag at padikhain ang mga corrupt na politicians, ang mga drug lords, ang mga sindikato sa kanilang mga gawain. Hindi sila nagpapahinga sa paggawa ng kasamaan. Mapaghanap pa sila ng mga bagong pamamaraan upang madaya ang mga tao at makaiwas pa nga sa mga alagad ng batas. Aktibo ang kasamaan. Aktibo ang masasama. Kaya huwag tayong maging papatay-patay. Maging listo din tayo at palakasin ang pananalig sa Diyos. Hindi naman maaano ng demonyo ang mga taong malapit sa Diyos. Ang mga taong mapagkumbaba at umaasa sa tulong ng Diyos. Lord, teach us to be humble and to be vigilant. Huwag sana kaming maging kampante habang ang kalaban ay busy sa kanilang kasamaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.